Hello, good morning, good afternoon, good evening to all my subscribers, likers, sharers, bashers, commenters, supporters, siyempre, at sa lahat po ng patuloy pong natutuwa, nagagalit, nagtatampo, naiinis, natatamaan, nasasaktan sa atin pong mga videos. Kung gusto niyo naman po ng mga kakaibang pananaw, mga kakaibang mga idea, no? Dito lang po kayo sa Nonong Revealer. Matutuwa po kayo at kakaiba po ang atin pong nilalagay dito. So this afternoon, I would like to live again kasi wala naman po talagang kumbaga maraming ginagawa ngayon. Kumbaga relaxation time din po tayo kasi marami na po tayong ginawa kanina, no? So this time, I would like to reveal na naman po ng mga katotohanan. Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit ginagawa pa rin talaga ng tao kahit na alam niyang mali. Di ba? Parang natalakay na ito noon pero mas bibigyan po natin ng mas magandang diin ngayon. Yan. Maraming mga tao na alam na mali. Siyempre, tinuturo sa school, sa bahay, sa lahat tinuturo. Sa simbahan, tinuturo din. No? Tinuturuan tayo na kung ano ba yung tamang gagawin. At siyempre, kapag normal ang brain mo, ang utak mo, alam mo na mali yun. Di ba? Pero ang tanong dito bakit marami pa rin crimes? Marami pa rin mga bad things na nangyayari. Ha? Ito po ang sagot. Basahin natin. Why many people know good and bad but they still do bad? Yan. People often do bad things despite knowing better due to a combination of self-interest, emotional impulses, social pressure, and cognitive biases. Ayan pala po yung dahilan mga kapatid, no? Ulitin ko po ha. Ano yan? Combination of self-interest, emotional impulses, social pressure, and cognitive biases. Yan pala po yung dahilan. Yan. Human behavior is driven by immediate desires for pleasure or power, or as a coping mechanism against pain and stress. Additionally, good people may commit bad acts due to the need to fit in, authority influence, or justifying the action as necessary. Yun naman pala Kaya pala kahit alam na ng tao na mali, ginagawa talaga nga. Yan na naman pala yung dahilan Diba? Wala naman palang ibang dahilan Hindi naman pala kulang sa kaalaman. Kasi alam nila yun. No? So, ang una dito ay self-interest and temptation. Ayan yung pinakauna. Many actions deemed bad provide immediate personal gain, pleasure, or temporary escape from discomfort which can outweigh the long-term, abstract knowledge of it being wrong. Ayan. May self-interest nga may temptation nga Ayan, di ba? Yun yung may personal gain siya May pleasure doon Halimbawa, alam natin na masama ang mang-rape, di ba? Dahil nga sa pleasure, no, na nandoon, talagang napapasubo sa pag-rape. Diba? Kahit pare, kahit na pastor, di ba? Di ba? Alam naman natin yun na mali di ba? Kaya lang po talaga, nandoon nga yung pleasure. Yan. Sige. Tuloy natin. Rationalization and self-deception. Yan. People often believe that they are good and justify their bad actions by framing them as necessary, not that bad. They may convince themselves that what they are doing is right for them in that specific context. Ayan po. May mga tao po yan dyan na sa kanilang palagay talaga, tama talaga yung ginagawa nila. Halimbawa na lang natin, yung pangungutang, di ba? Tapos hindi mo mababayaran, di ba? Sa inyong isip. Sa isip natin, i-justified natin yun. Okay lang naman siguro yun, no? Okay lang ganito, hindi ko pa nabayaran, sunod na lang. Di ba? Parang gano'n, magsinungaling na lang muna ako. Ayan, parang wala pa ako ngayon Parang gano'n. So, kung atin po tutinan dito, rationalization and self-deception po ang nangyayari. Yan, halimbawa, kumbaga, may ginagawa kang hindi maganda. Halimbawa lang, di ba? Tapos, sa isip mo, parang okay lang.
Yan. Okay lang ito Walang problema to maliit na bagay. Kaya naman yata itong rason, di ba? Yan ang dahilan, di ba? Kaya po, nangyayari yung mga bagay na hindi maganda, ginagawa pa rin talaga nating tao kasi nga sa ating sarili, meron po tayong self-deception at saka rationalization, tinatawag. Then, ano pa? Emotional trigger and impulses. Kagaya niyan, intense emotion like anger, di ba? Galit, fear, takot, love, or jealousy can override rational consciousness and knowledge. Ayan. Yan pala yung mga emotion na yan. Yan pala yung nagiging trigger sa tao or impulses sa tao na nakakagawa siya ng kahit alam niya namang hindi tama. Dahil nga sa emotion. Shout out to Ate Salvacion. Thank you po for your support. Ang ating topic po dito bakit ginagawa pa rin ng tao ang mali na alam niyang mali, di ba? At alam niya rin yung tama, bakit ginagawa pa rin yung mali? So, ayon dito, yan na po ang iniisip po natin, yan po ang mga dahilan pala. So, meron po tayong na emotions, no? Anger, galit ka, di ba? Alam mo naman na abuse yun kapag sinuntok mo, di ba? Yung bata, galit ka na, hindi mo na napigil yung galit, di ba? Nandoon na yung emotional trigger and impulses. Yung fear, yung takot. Nasaksak mo na siya, sobrang takot mo, kaya baka anuhin ka, di ba? Parang ganon. Love, din. Jealousy, kaya sobrang selos, napatulan niya, or nasaktan, or nasaksak, o nataga, o nabaril, di ba? Parang ganon. Social influence and pressure, ayan. The desire to fit in or following the instruction of an authority figure can cause people to act against their morals. Tama. Halimbawa, may bossing ka o may head ka na pinapagawa ka niya ng hindi tama, di ba? Dahil nga bossing, dahil nga head, o dahil nga siya ang iyong kuwan talaga amo, ginawa mo na lang kahit alam mong mali. Tama? Yun naman talaga ang dahilan. Sige. Next, addiction and habit. Psychological cravings for validation, power, or pleasure can lead to addictive behaviors that become difficult to control, even when the person knows that they are damaging. Ayan. Yung addict, yung pagiging addict, di ba? Alam nilang mali yun. Pero, di-justify nila yun sa kanilang sarili na tama lang yun. Di ba? Dahil nga, sa kanilang personal cravings for validation, power, pleasure, and can lead to addictive behaviors that become difficult to control, even if the person knows that they are damaging. Di ba? Sample lang po yun. Okay. May moral relativism. What one person considers bad might be seen as acceptable or good. Yan. Good siya in another context or culture, leading to conflicting moral decision. Ayan. Kaya kahit na minsan ay bad nga, parang nagiging good na rin lang kasi nga parang natanggap na siya ng mga kultura ng tao. Culture. Halimbawa, yung maraming asawa, di ba? Sa lugar ninyo, pwede lang ang maraming asawa. Tanggap na, parang ganon. So, sa iba, bad yun, di ba? Na maraming asawa. Isang asawa lang. Kung sa ibang culture nga, tanggap nga nila yun. Di ba? So, yun, parang ganon. So, essentially, people are often morally gray. Gray characters acting on immediate needs rather than abstract principles. So, kung ating titingnan mabuti, ano ba ang magagawa ng school dito? Diba? Parang nonsense ang school kung ganun. Diba? Kung isipin natin. Kasi nga, kung alam lang ng tao na mali, ginagawa pa rin niya, diba? Alam niyo man kung ano yung tama, kung ano yung mali, bakit na ginagawa pa rin yung mali? So, parang walang saysay ang school dito. Walang saysay yung pagpapayo, pagtuturo, o pagtutuwid ng mga magulang. Kasi nga, kahit na alam ng bata na mali yun, ginagawa nga. Kahit alam nga niya ng matatanda na mali yun, patuloy ang ginagawa. So, parang nonsense, no? Ang pagpaalam na mali. Sige, tuloy tayo. Yan. Ito naman. What are causes why people still do crimes pa rin? Parang ganun pa rin kanina, inulit lang. Ayan na nga, psychological, social, economic, and situational factors that override moral reasoning. Impulse control and short term, ayan na. Yung offenders act on immediate desire or emotion, yan na yung kanina. Adrenaline and thrill seeking.
cognitive distortion and justification, mental health and the substance abuse, lack of empathy, yan, social and environmental influences, peer pressure and social learning, family instability, yan, cultural factors, economic desperation or gain, poverty and lack of opportunity, greed and materialism, behavioral theories, personal choice theory, social control theory and techniques and of neutralization. In summary, crime is rarely caused by a single factor, but rather by an intersection of personal characteristics, urgent needs, and environmental pressure. So, sa madaling sabi, marami pala talaga yung dahilan bakit nakukumit ng tao yung mali. Na alam nyo namang mali. No? Sige. Ito tayo. So yan pa, rules and laws are rules and laws needed to deter all forms of crime? Sabi ko dito. Ang sagot na dito, rules and laws are essential for establishing a framework of acceptable behavior and punishing transgression. But they are generally considered insufficient, ayan, on their own to deter all forms of crime. While laws define criminality, empirical research indicate that the certainty of being caught is much more powerful deterrent than the severity of the punishment. Ayan. Kaya dapat pala talaga may tagabantay. Kasi kung parusa lang, kahit gaano pa kabigat ang parusa, di ba? Kagaya yan, yung mga flood control projects na yan, mga ghost, di ba? Kahit na death penalty pa yung parusa niyan, kung alam naman ng mga magnanakaw na hindi sila mahuhuli, na walang huhuli, talagang gagawin at gagawin pa rin nila yung pagnanakaw. Tama? Kasi nga, wala namang humuhuli. Di ba? Hindi naman sila mahuhuli. No? So, kaya gagawin nila yon. So, importante pala talaga, tama, deter ang crime, dapat may tagahuli. Yan. Certainty of being caught is more powerful than the severity of the punishment. Kahit death penalty pa yung parusa nga, kung wala naman chance na mahuli yan, nonsense yan. Tama? So yan, the rules, diba? The rules and the limitation of laws. May mga role kasi yung mga batas at may limitasyon. Defining norms. Yan. Laws create necessary boundaries for acceptable conduct. Hello, Sir Erlito Saklet. Thank you for supporting my live stream. Yan. Maganda po ang ating topic. The certainty principle, the probability of apprehension, police presence, effective investigation, deter crimes as far more effectively than the harsh penalties or new laws. Yan. Severity and ineffectiveness, increasing the severity of or punishment. Longer prison sentences does not like to deter the crime, as many criminals do not believe they will caught or act hot passion without weighing risk. Di ba? Kaya yan siya maraming gumagawa ng kalokohan kasi nga wala namang nadadakip. Yung parusa pala hindi naman pala ganun kinatatakutan yung parusa eh. Kinatatakutan yung may dumadakip, may nanguhuli. So, lack of awareness. Criminals often do not know the specific sanction for their action, rendering harsh laws ineffective as a deterrent. So, walang kwenta pala yung batas. Walang kwenta yung mga severe na batas na parusa. Walang kwenta yon. Dapat po talaga may nagapanghuli. Factors beyond the law that deter crime. Internal sanctions, guilt. Research shows that internal moral standards and feelings of guilt, internal sanction, are often stronger deterrents than legal penalties, particularly for minor, non-violent crimes. Mas maganda yung moral na guilt ng feeling mo, di ba? Pag nakakagawa ka, parang kinokonsensya ka, di ba? Kaysa naman sa batas na huhulihin ka at paparusahan. Na hindi naman nahuhuli. Ayun pala eh. So, situational crime prevention, reducing opportunities for crime. Kaya yan, may mga lock, may mga surveillance camera. Yan. This is more effective than focusing solely on the punishing offenders after the fact. Yan. Kaya dapat may mga surveillance camera, may tagabantay, di ba? Yan ang mahalaga pala. Why some crimes cannot be deterred by the law or by law? Crimes of passion. Many violent acts occur in the heat of passion where rational cost-benefit analysis weighing the law does not take place.
Substance abuse, crimes committed under the influence of drug or alcohol are not typically stopped with the knowledge of potential punishment. Mental impairment, ayan, may mga disorder, no, sa utak, no. When laws are most effective, kailan daw maging effective yung batas? Targeted enforcement laws are more effective or most effective when coupled with police strategies that increase the certainty of detection, such as hotspot policy o policing. Di ba? Kaya dapat may nagabantay talaga, hindi yung kahit nagaano kabigat yung parusa kung wala kang nahuhuli. Supportive environment. Laws work best when they complement rather than replace social institutions that promote pro-social behaviors such as community and family support system. In summary, while criminal law is necessary, silent protector, and a foundational pillar of society, it cannot deter all crimes alone. To deterrence requires a mix of certain punishment and internal morality, social accountability, and environmental security. Yun pala eh. Yan. So how to stop all forms of crimes? Stopping all forms of crimes is a complex challenge requiring a multi-layered approach that addresses root causes, reduces opportunities, and ensures effective justice. Experts suggest that a combination of social, environmental, and technological strategies is necessary to create a safer society. So, pagtakhan natin ngayon, bakit magpahanggang ngayon? Walang mga surveillance camera. No? Walang mga CCTV ang mga kanto-kanto. Dapat meron. Para yung mga pulis, di ba? Kanong project dapat ito? Hindi ba dapat sa PNP? Na? Hindi ba dapat sa mga men of uniform, no? Na maging ano sila visible kahit saan. So isa sa dapat to mapokusan ng gobyerno na dapat may pulis sa bawat kanto o sa bawat barangay meron. Kasi nga kung walang maghuhuli, wala magdadakip kahit nagaano kabigat ang parusa sa isang crime, wala ring kwenta pala 'yun, di ba? Nabasa natin, di ba? Ayan. Tuloy tayo. Can death penalty deter or stop crimes? Ito. Death penalty ba talaga ang solusyon para mahinto ang mga kriminalidad? Hindi. Ang sagot ay hindi. Research consistently finds no credible evidence that the death penalty deters crime more effectively than life imprisonment. Yun pala eh. So walang kwenta pala yung death penalty. Parang ganon. Paano kung patayin nga naman ang lahat ng kriminal? Di maubos ang lahat ng kriminal. Pero dito hindi papapayag yung computer di ba? Studies show that all the homicide rates are not lower in states or countries with capital punishment compared to those without it. Therefore, it is generally considered ineffective as a unique deterrent to crime. So, no proven deterrence, wala siya. Failed evidence, state comparison, and certainty versus severity. Arguments against the death penalty, irreversible mistakes, skewed system, high cost, ethical concern. While some supporters argue that the death penalty brings closure to the victims' families or just punishment for the worst crimes, evidence does not suggest it prevents future crimes more effectively than that life prison without parole. So, mas effective daw dito yung life imprisonment kaysa sa death penalty. Ayon sa mga study. Alam mo, totoo nga ba talaga ito? Ito, tanungin natin. Religions can deter crimes? Ayan. Yes, sabi niya. Research generally suggests that religion can act as a deterrent to crime. Over 40 years of empirical studies frequently indicate that inverse relationship between religiosity, attachment to, and the participation in the religious events, and criminal behavior. However, these findings are often debated. Nagdidebate pa, no? And that effects are complex, acting more as a stabilizer for social norms rather than an absolute preventer of the crime. So, mechanism in crime deterrence, social bonds to social control, hellfire hypothesis, takot sa impyerno, di ba? Giving meaning to life, dapat may kwan yung ating buhay, effectiveness with the context, youth and young adults, high disadvantaged communities, non-violent crimes, non-violent, spiritual but not religious, mixed findings and limitation, contradictory result, reversibility, specific impacts, extremism. In summary, sabi niya dito,
religion can act as a significant protective factor against criminal behavior, particularly through the nurturing self-control and providing a pro-social community, although it's not a comprehensive solution. So, pa-thank you tayo. Ang relihiyon pala ay nakakatulong din naman pala talaga na ma-deter ang crimes. Talo pa yung death penalty, di ba? So, maganda. Kaya nga meron tayong 10,000 religions. Okay? Tuloy tayo. Good education, deter crimes. Kanina, sabi ko, parang walang kwenta yung edukasyon to deter the crimes. Ngayon, meron naman pala eh. Yes, good education significantly deter crimes by increasing economic opportunities, raising the opportunity cost of a criminal activity, and fostering critical thinking. Evidence suggests that increasing schooling reduces arrest rates, with studies indicating a 7.5 reduction on convictions per additional year of school. It keeps youth out of trouble, incapacitation, and boosts future earnings. Ayan. So, ayon dito, nakakatulong talaga yung school. Economic empowerment. Ayan. Incapacitation effect. Behavioral and social skill building, increase risk aversion, yan. So, ma-reduce recidivism, long-term impact, neighborhood safety, types of crime, yan. Education is high effective against street crimes and property crime. So, however, education is not a total cure-all, while it effectively lowers crimes like theft and violence. Some studies suggest certain white-collar crimes such as fraud might not decrease or even increase with education because they require specialized knowledge. So, ano pa? Can men in uniform deter crimes? Yan. Yes, men in uniform can act as a significant deterrent to crimes. Their presence serves as a visual symbol of authority and psychological deterrent to criminal activity. Yan. Visibility and deterrence. Public safety and trust. Authorized use only. Preventive measures. Yan. Legal protection. Yan. So, ayon dito, 493 prohibits civilians from wearing, using, manufacturing, and selling military uniforms, insignia, or medals and badges that can lead to public confusion. So, simple lang ang sagot, di ba? Bakit ginagawa ng tao ang mali na alam niyang mali? Yan. So, yun lang po yung mga sagot. Dahil nga, nangingibabaw ang pleasure. Ayan. Halimbawa, pag nanakaw, di ba? Madali kasi yun. Kasi paghirapan mo pa nakawin mo na lang. Di ba? Pleasure nga ang nauuna. Nalilimutan ng tao yung sa likod, yung kasunod na mangyayari sa kanyang gagawin. So, siguro parang kulang sa kaalaman. So, dapat sa eskwelahan ito, maituro dito sa mga bata na dapat ang mga aksyon na gagawin nila mayroong kaakibat na pananagutan. Yung problema ngayon kasi, sa isip ng mga bata, wala silang pananagutan kasi nga, palagay nila, bata pa rin sila. Hindi sila ikukulong Di ba? Bad yun child abuse yun. Hindi sila sasaktan. Hindi din sila papaluin. See? So, yun yung mga risk siguro na factors na dapat ma-discover o mapagtanto ng pamahalaan na dapat bigyan din talaga ng kaakibat na pananagutan ang sinumang tao. Walang kinalaman kung bata o matanda. Dapat may pananagutan kung gagawa ng mali. At dapat may tagahuli. Kasi kung hindi mahuhuli, walang nagabantay, walang mangyayari kahit gaano kasibir ang punishment ayon sa ating nabasa. At isa sa pinakamabisa daw yung ating konsensya. Diba? Kaya dapat nakakonsensya yung tao kapag gumagawa ng mali. Pero sa unang gawa lang yun, nakakonsensya pa. Pero sa pangalawa, pangatlo, paulit-ulit na ginagawa yung mali, hindi na makukonsensya yon. Dapat may manghuhuli talaga. So, kaya nga po mga kapatid, isa po sa nais kong ibigay, kung sa akin lang po I therefore conclude na kailangan talaga nating palakasin ang edukasyon. Yan. Palakasin ang pulisya, yung mga men in uniform, na dapat bawat barangay may gabantay. Bigyan ng mga surveillance camera, CCTV ang bawat kanto. Yan. Na walang makatago kung sino man yung mga kriminal dyan. No? At huhulihin talaga ang kriminal. May tagahuli, halimbawa basura, Republic Act 1903. O, di ba? Matagal ng batas. Pero may nahuhuli ba? May nakukulong ba? May namumultahan ba? Di ba? Wala.
Kaya yung mga tao, tapon ng tapon pa rin kahit saan. Alam nilang mali. Di ba? So, yun. So, walang kwenta talaga ang batas kapag walang nang huhuli. Kahit gaano pa kabigat ang parusa ng crime na yan, kung wala ngang nang huhuli. Yan. Kaya dapat, mayroon talagang nang huhuli. So, magagawa kayo ng gobyerno ng Pilipinas yan. Pagtapon ng basura, huli. Di ba? Pagtapon ng ganito, paggawa ng kalokohan, huli ka agad. Kung walang manghuli, wala lang, di ba? Hanggang sa maging kultura na siya ng barangay na yon. Kasi wala namang hinuhuli. Di ba? Wala namang nananagot. Wala namang napaparusahan. So, tuloy-tuloy ang atin pong kalukuhan. Sige po. Sana po ay naunawaan po ninyo at may natutunan po kayo sa ating konting live. Once again, Nonong S. Revealer, nagpapasalamat. Malaya po kayong mag-share, malaya po kayong mag-comment, malaya po kayong mag-react. Nasa inyo po yan. I'm not using my position, my powers, or my, to proselyte you. Freedom po nyo yan.